Ako ba yun? Parang ako po yun. Good. Hello. Good morning po sa mga kasama natin online kasi hindi pa yata ako nandito. Praise the Lord. Good morning po. Good morning at good morning po sa mga kasama natin online. Wala po bang na-stranded kahapon? Wala. Praise the Lord. Dahil balita po pero parang sa QC lang po yung balita ng baha. Wala po kasing flood control. Di po ba? Nakita niyo po yung mga video po saan bang part yun? Sa Mother Ignacia po yung mga nag-trending na videos kahapon na nagbaha. Although, hindi naman po yata malakas ang ulan dito sa atin yesterday. But, again, tulad po nung preaching din, alalahanin po daw natin na tayo po ay responsable din po sa pangangalaga ng binigay sa ating dominion ng Diyos. So, di po sapat na magalit lang po tayo sa mga flood control, kundi gawin din na po natin ang part natin. Sige po, hintayin na natin si Kuya Sam. Thank you po, Kuya Sam. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating serye. Malapit na po tayo sa dulo kung napapansin niyo po yung haba ng verses na binabasa na natin in Psalm 136. Ibig lang pong sabihin, malapit na po tayong matapos sa serye at malapit na po kasing matapos ang Hindi niyo pa po nakita si Jose Marichan kasi. Bukas po, intayin niyo po kasi siya. Pero po nung i-prepare ko po kasi yung lesson, sabi ko ilang verses na lang. Binilang ko din po yung slot ko, parang 4 na lang po. So next week, tapos October and November. Dahil December po, mag-iimbita tayo ng mga galing sa kung saan-saan po. At sa December po, sure na po yan. Sure na po na nasan po tayo. Nasa 4th floor na po tayo by that time. Sure na po yan. Giniklaim na po na. Amen. Yun. Kahapon po, salamat po sa may mga naglipat bahay pa rin po. So, hindi ko po nabalitaan kung ilang % na po ang nalipat natin sa ating bahay. But we thank the Lord for everyone's help sa ating pong balikatan. Tinawag ni Ate Jet na balikatan. So tayo po ay magpapatuloy sa ating verses in Psalm 136. Let's read from verse 1 until verse 22. He is good. Give thanks to the God of gods. Give thanks to the Lord of lords. To him who alone does great wonders. Who by his understanding made the heavens. Who spread out the earth upon the waters. Who made the great lights. The sun to govern the day. The moon and stars to govern the night. To him who struck down the firstborn of Egypt and brought Israel from among them. With a mighty hand and outstretched arm. To him who divided the Red Sea asunder and brought Israel through the midst of it, but swept Pharaoh and his army into the Red Sea. To him who led his people through the wilderness. To him who struck down great kings
and killed mighty kings. Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan, and gave their land as an inheritance to his servant Israel. His love endures forever. Father, we thank you, we bless you, we glorify you. We just thank you, God, sa umagang ito. Maraming salamat po, aming Ama, sapagkat kami po ay dinala niyo sa lugar na ito so that we may receive your promise, your word. Dalangin po namin ang inyong pagsama sa bawat isa sa umagang ito. Let no distraction take away your word from our hearts, and we invite continuously the work of the Holy Spirit. We acknowledge the presence of the Holy Spirit even earlier this morning as we have been worshiping. We know that you are here, your presence is here. And so as we listen to your word, Father, we pray that your Spirit may stir our hearts, that we may receive fully your word sa aming pong mga puso at sa aming pong mga buhay. And you alone be glorified in our midst. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. So yung verses po natin ay nagsisimula sa verse 17. So ang title ng ating pong mensahe sa umagang ito is Sihon and Og. So it starts at 17. I will read 17 to 20. To him who struck down great kings, his love endures forever, and killed mighty kings, his love endures forever. Sihon, king of the Amorites, his love endures forever, and Og, king of Bashan, his love endures forever. Napansin ko po pa ng Psalm 91, dahil lagi natin siyang dinideclare, may memorize na. Pero dahil po ang parte nyo ay his love endures forever, ang na-memorize nyo po ay his love endures forever. Pero wala pong problema dahil iyon lamang po ay sapat na para makapagpaalala sa atin ng napakabuting Diyos na meron po tayo. Kaya siguro po next week, i-recite na po natin lahat para maalala din po natin. Kasi when we are able to memorize this whole chapter, maaalala po natin yung history ng Israelita. At lagi naman po natin siyang ipinaparalel sa ating pong mga buhay. Kung paano nating makikitang the Lord's love really, truly endures forever. At habang inaaral ko po yung verses na ito, napansin ko po, tulad po siya nung verses in the creation portion of Psalm 136. Yung creation po ay 6 verses, verses 4 to 9. At ito rin po ay 6 verses. Yung iba kasi 2 verses lang, yung iba 3 verses, yung iba isang stanza lang. Yung inilalaan. Pero for this particular aspect or part of Israel's history, 6 na verses po yung ginamit niya. Ibig sabihin, meron siyang gustong emphasis. Ilang linggo po natin tinalakay yung creation. Kung maalala niyo po, yung sun, moon, the great lights, the greater lights. At nung inaaral ko po ito, sabi ko, bakit kaya mahaba siya? And specifically, napaisip po ako, bakit sa dami ng tinalo ng bayan ng Israel? Particularly, it was Sihon and Og who are mentioned in these verses. At hindi lamang po yun. Dahil sila po ay laging tandem na binabanggit. Nung pinag-aralan ko po ang Psalm 136, I am very sure hindi po ito ang first encounter ko kay Sihon at Og. At alam kong sa ibang verses ay ginagamit sila. Ano ang meron kay Sihon at Og na sila ay special mention? And we know for a fact, for the truth of the Bible tells us na napakarami pong tinalo ng bayan ng Israel. Pero very particularly in Psalm 136, binanggit po si Sihon at si Og. I will mention several verses kung saan po binanggit din sila. Joshua 2:10. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to Sihon and Og, the 2 kings of the Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. Excuse me lang po. So binanggit po yan sa
Joshua 2:10. And in Joshua 9:9-10, ito po ay sa mga encounter nila sa ibang lipi. They answered, "Your servants have come from a very distant country." Ay, sorry po. "Because of the fame of the Lord your God. For we have heard reports of him, all that he did in Egypt, and all that he did to the two kings of the Amorites east of the Jordan, Sihon, king of Heshbon, and Og, king of Bashan, who reigned at Ashtaroth." Binanggit na naman po sila. Teka lang po, aayusin ko lang po. Natutuyo po yung aking lalamunan. So Joshua 2:10 and Joshua 9:9-10. And before Psalm 136, Psalm 135, verses 10-11, "He struck down many nations and killed mighty kings, Sihon, king of the Amorites, Og, king of Bashan, and all the kings of Canaan." See, binanggit po si Sihon, binanggit si Og, tapos, and all the kings of Canaan. So meron po silang mga ibang tinalong kaharian, kingdoms, kings. But Sihon and Og were a special mention. So balik po tayo sa context. Yung Psalm 136 po ay isang buong storyang binabalikan natin ng history ng Israel. Natapos na po natin yung parting of the Red Sea, crossing of the Red Sea. Natapos po natin last month yung wandering or worshiping. 40 years po silang nasa wilderness. At patapos na po yun. Patapos na yung wandering nila through the wilderness at malapit na sila sa Canaan, sa Promised Land. Pero bago sila makarating sa Canaan, bago sila makarating sa Promised Land, dadaanan nila ang lupain ni Sihon at ni Og. Ando na sila, malapit na sila. At yung highway na kanilang daraanan ay under the dominion of Sihon, king of Heshbon. So ang command ng Diyos, in Deuteronomy 2:24, the Lord has given this instruction to the Israelites. "Set out now and cross the Arnon Gorge. See, I have given into your hand Sihon the Amorite, king of Heshbon, and his country. Begin to take possession of it and engage him in battle." So nag-instruct po ang Diyos na, go! Cross that highway at makakaharap nyo si Sihon. Pagdating po sa verses 26-29, babasahin ko po sa Tagalog. "At mula sa ilang ng Kedemot, nagpadala ako ng sugo kay Haring Sihon na taga Hesbon, upang mag-alok ng kapayapaan. Makikiraan kami sa iyong lupain, hindi kami lilihis ng daan. Babayaran namin ang aming kakainin at iinumin. Kung maaari, paraanin mo lang kami, tulad ng ginawa ng mga anak ni Esau sa Seir at ng mga Moabita sa Ar. Makikiraan lamang kami para makarating kami sa kabila ng Jordan sa lupaing ibinigay sa amin ni Yahweh na aming Diyos." So the instruction of the Lord was for them to cross that road. Makakaharap nila si Sihon. Ang kanilang approach kay Sihon, makikiraan lamang po kami. Ito ay sa inyo, makikidaan lang kasi ang destination namin dun sa kabila, hindi dito. Dadaan lang kami, at para hindi kayo maguluhan, hindi kami magta-turn right, hindi kami magta-turn left, dire-diretso lang kami. At syempre, alam po natin sa paglalakbay nila, hindi naman po ito 1 hour, 2 hour travel. It takes them days to travel. So, ang sinabi po nila, babayaran namin ang anumang kakainin at iinumin. So, there would be times na sila po ay titigil at natural, sila po ay kakain, iinom, at kung ano man yung village na nandoon, sila ay bibili.
Di ba po nagta-travel tayo, pag long travel, ano po yung mga una nating iniisip? Saan tayo dadaan? Saan tayo drive-thru? Bago pa natin maplano lahat ng gagawin natin, dun sa lugar, ang una po talagang pinaplano ng mga tao, saan yung drive-thru, saan yung first stopover. Diyan po excited yung mga tao, yung bababa. Kunyari po mga field trip, excited po yung mga estudyante, bababa ng bus, magsa-stopover sa Shell. Kasi hindi po kakayanin sa buong biyahe ng walang babaan. Ang punto po ng mga Israelita, sa kanilang pag-traverse sa lupa ng Heshbon, ay maaaring kinakailangan nila ng pagkain, ng inumin. Babayaran naman nila, hindi sila mamemerwisyo. Yun ang PR nila kay King Sihon. Ngayon, kung titingnan po natin, ang ibig pong sabihin ng pangalan ni Sihon, King of the Amorites in Heshbon, in Hebrew it means tempestuous. Ay, hindi ko na po yata naisulat. So, medyo malalim po yung tempestuous o ang synonym niya ay violent or turbulent. At isa pa po niyang meaning ay sweeping away. Sweeping away. So si Sihon po ay isang makapangyarihang hari. Sikat po siya. At marahil isa din po sa reason bakit siya laging special mention na natalo ng Israel. Dahil siya po ay makapangyarihan. Ang kanyang bayan ay makapangyarihan. Ang kanyang bayan ay mayaman. At sa pangalan ni Sihon na sweeping away and violent, ito po yung kanyang ginawa sa mga Israelita. Hindi niya pinayagan na makidaan lamang sila. In Deuteronomy 2 verse 32, sinalakay tayo ni Sihon at ng lahat ng kanyang mga tauhan sa Jahaz. So nang kiusap sila, makikiraan kami, but Sihon charged into battle. Bigla pong nag-engage sa battle si Sihon. Hindi naman po nakikipaglaban ng mga Israelita. Pero po, andito si Sihon para patunayan ang kanyang pangalan as someone who is violent and someone who would sweep away other people. Ayaw niyang padaanin ang mga Israelita, kaya nag-engage siya sa battle. Now, kung idudugtong natin, ang ibig pong sabihin ng Heshbon, o yung lupain na kung saan hari si Sihon, ang Heshbon ay ibig sabihin, it is from the Greek word keshbon, meaning contrivance or scheme, strategy, reasoning, or intelligence. So kung titignan po natin ang spiritual significance ni King Sihon of Heshbon is that yung mga Israelita, nandun na sila, malapit na sila sa promised land. Tatawid na lang sila at ito lang yung daan para sila makatawid papuntang Jordan and papuntang Canaan. At marahil ganun din po sa atin, marahil tayo, narito na tayo, malapit na tayong makalipat. Malapit na nating makamtan yung pangako ng Diyos. Malapit mo nang makuha yung perfect beginning mo. Malapit mo nang makuha yung pinapanalangin mong napakatagal. Malapit nang nating makuha yung para sa BCC, sa Iglesia ng Diyos dito sa Bukal. The promise of inheritance and individually for us, ngunit may Sihon at Heshbon. Kung sinasabi natin si Sihon ay someone who sweeps away, in a general sense, Sihon represents opposition. Sihon represents opposition that blocks God's people from getting to that promised land. And we have to recognize that. Kasi kung hindi po natin nakikita, lagi pong tinuturo sa atin sa preaching, sa Bible study, pinapaalala po ni Pastora, natignan po natin on a spiritual level ang mga bagay-bagay sa ating pong buhay, sa ating pong iglesia. And this is not just a matter of construction, not just a matter of finances. This is something very, very spiritual. At si Sihon ay isang representation ng opposition para sa pagkamtan ng pangako ng Diyos para sa kanyang mga anak. Sihon represents every opposition that we can encounter.
as we traverse the path, as we go through this journey and receive the inheritance from the Lord. At hindi lang siya basta hindrance because Heshbon means schemes or strategies or plots. We should understand that the devil, ang ating pong kaaway, ay gumagawa ng mga strategy. Gumagawa siya ng schemes for us to be delayed, for us to be opposed, for us not to get to the promised land. Ang kaaway po ay gumagawa ng kaparaanan at pinag-iisipan niya po itong mabuti. Kaya nga pong paalala sa atin ni Jesus Christ, tayo po ay maging mapagmatyag. Hindi po porke nasa atin ang Panginoon ay magpaprente na lang tayo. The devil is lurking around, looking at whoever and whatever circumstance he can use para po tayo ay lansihin, para tayo ay guyuin, para tayo ay iskamin. Heshbon means evil schemes and worldly reasoning. And so we have to recognize, alin ba? Self-check. Ano ang mga Sihon at Heshbon sa aking buhay? What are the Sihons in my life? Andiyan na, malapit na tayo lumipat ng sanctuary, pero may humahad lang. Last year, excited na tayo. We were so ready. We planned. We took the first steps. Ando na tayo pero humahad lang po ang gawa ng kaaway para tayo ay madelay, para tayo ay hindi matuloy, para magkagulo-gulo ang construction. May maganda pong pangako and plan ng Diyos for the ministry in Bukal. Andiyan pong napakadaming house churches ang opportunities. But then, we faced oppositions. Kesyo, hindi po tayo pwedeng suportahan ng LGU dahil religious activities po tayo. Nilapit po kasi natin sa munisipyo pero yun po yung naging sagot sa akin. Hindi tayo pwedeng suportahan dahil ito ay religious activity. Nakakalungkot po. Kaya po unti-unti nawala tayo sa priority list hanggang sa nawala na tayo sa listahan sa La Huerta. Kasi meron pong liga. We understand na ito po ay court. Pero matagal na po tayong reserve, nagbayad na po tayo ng weekly dues. Na-bump off tayo. Sa pavilion, meron na tayong lugar, may maganda, okay, pwede. Bigla pong kinonstruct yung court. Wala namang problema yung court. Bigla pong nag-construction, na-bump off po sila. Pero nakakapagpatuloy po sa ilalim ng puno. Pwede na sana dun sa isang lugar sa poblasyon. Kaso umayaw na naman. Pumayag na sa may Broger. Bigla pong nagbakbak ng kalsada. Wala pong mga taong pwedeng maimbita. Sarado po yung kalsada dun. Binigay na po sa atin yung, hindi po half court yun parang 1/4 court. Half court / barangay hall. Pinayagan po tayo dun Kaso po dahil magulo po yung area ngayon, sarado yung lugar, di po nakakapasok ang mga sasakyan, wala po silang ma-invite. Medyo disorganized po kasi yung area. Andiyan na po binigay na po ng Diyos, andiyan nakikita na natin. Natatanaw mo na. Andiyan na nakikita mo na yung perfect beginning mo, magsisimula ka na sa perfect beginning mo, sa career mo, sa bago mong business, pero hindi ka ma-promote, biglang nag-layoff ang kumpanya, biglang na iba ang kailangang i-promote, biglang hindi masyadong okay yung mga suppliers mo, for whatever reason. Brothers and sisters, these are the Sihons and Heshbons in our lives. And again, for us to be able to go through victory, dapat na-acknowledge natin na ito ay spiritual, not just in the physical. So, isipin po ninyong mabuti habang pinag-aaral natin, ano ang mga Sihon na to? Because you have to pinpoint the Sihon and the Heshbon in your life. Para ito ang
specifically labanan mo at maidulog mo sa Diyos. Hindi po tayo pwedeng general na kailangan ko ng victory, Lord. You have to know who your opponent is. Pero po, Deuteronomy 2, 32 to 33, sinalakay tayo, balikan mo na yung 32, sinalakay tayo ni Sihon at ng lahat ng kanyang tauhan sa Jahaz. Verse 33, ngunit siya at ang kanyang mga tauhan ay natalo natin sa tulong ni Yahweh. Pagkabat nandun po tayo, recognize natin there are Sihons and Heshbons in our lives. Ito po ang napakagandang pangako. Ngunit si Sihon at ang kanyang mga tauhan ay natalo ng mga Israelita sa tulong ni Yahweh. Psalm 136:17 and 19, to him who struck down great kings, his love endures forever. Sihon, king of the Amorites, his love endures forever. Alam na po natin yung end of the story. Alam na po natin that the Lord struck down these great kings. But it is very important for us to know what happened in between. Nang sa gayon, makita natin ano ba yung battles na ating kinakaharap sa ating pong buhay ngayon. Alam niyo po, yung mga Israelita, wala naman silang ginawa. They just obeyed when the Lord told them, go. And in the same way, we too should move forward even if there are oppositions. Even if there are gatekeepers, dahil matagal na pong binigay sa ating katagumpayan ng Panginoon, na tinanggal na po ang mga gates. Binuksan na po ang mga gates na yan. And this is what you need to understand. The closer you are to your promise, the greater the hindrances there will be. Mas mararamdaman mong malapit na malapit ka na sa pangako ng Diyos na malaki pag napakaraming kailangang maging oposisyon sa buhay mo. Kung napakaraming downfall, napakaraming discouragement, bakit ang daming nangyayari, Lord? Isa lang sagot dyan, napakaraming pagpapala na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi natin sinasabing pinaplano ng Diyos ang discouragement, hindi pinaplano ng Diyos na ikaw ay magkandagulo-gulo ang buhay mo, but ang sinasabi natin, the devil works for you not to get to your promise. Minsan kasi na-associate natin sa Diyos, feeling natin, binibigay ng Diyos pangako, pero kailangan pagtrabahuan mo. It is not the love endures forever theme na tinatawag natin. Kung sasabihin natin, kaya natin nararanasan to kasi merong magandang pangako ang Diyos at tinitignan niya kung kakayanin natin. No, brothers and sisters, this is a promise of the Lord and the devil is working double time for you not to get it. Understand who your enemy is. It is the devil. Hindi tayo binibigyan ng pagsubok ng Diyos. Hindi po tayo binibigyan ng mga kamalahasan kung tawagin ng mundo ngayon. Ng Diyos. Para sabihin pinaghirapan natin. Remember, ang dinideclare natin is love endures forever. It is the covenantal love of God. It is the chesed of God. Ang napakagandang explain ni Pastora, it is a unilateral covenant. Yung unilateral covenant ay wala kang kailangan gawin, si Lord lang. So wag po natin i-associate. Don't associate Sihon and Heshbon to God. They are your enemies and they are trying to hinder and oppose you para ikaw ay makakuha ng pangako ng Diyos. The closer you are to your promise, the stronger the opposition. Because the devil recognizes you. Nakikita ka niya bilang anak ng Diyos. Kaya kung wala kang problema, kung wala kang mga trials in life, pwede tayo mapag-isip din. Kampante ba yung devil, nakakampi ko siya? Kaya wala akong pinagdadaanan. Kasi po yung mga pinagdadaanan natin, yun yung nakakapagpatanggal ng pananampalataya natin sa Diyos. At iyon ang ultimate goal ng devil. For us to move away from God. And so, again, I urge you, ponder, think about
muse upon what are your Sihons and your Heshbons right now. Sihon, meron pa pong isa, that is Og, king of Bashan. Deuteronomy 3 verse 1, next we turned and went up along the road toward Bashan. And Og, king of Bashan, with his whole army, marched out to meet us in battle at Edrei. Sa verse 2 po, basahin ko sa Tagalog, sinabi sa akin ni Yahweh, huwag kayong matakot sa kanya, sapagkat matatalo ninyo sila tulad ng ginawa ninyo kay Haring Sihon ng Hesbon at sa mga Amoreo. So, napagtagumpayan na po nila si Sihon. Pagdating naman po nila, andito na si Og, king of Bashan. Ito po ay walang kaabog-abog, dumating lang sa kanila para sila ay labanan. Hindi po sila nakipag-usap tulad ng pakikipag-usap nila kay Sihon na kami po ay makikiraan lamang. Si Og ay dumating para sila ay labanan outright. Verse 11, si Haring Og lamang ang natira sa mga taga-Rephaim. Ang kabaong niyang bato ay 4 na metro ang haba at 2 metro ang lapad. Ito ay nasa lungsod ng Raba sa lupain ng Amon hanggang ngayon. So yung sinasabi pong kabaong niya, 4 na metro raw po ang haba at 2 metro ang lapad. Mas ano ko po kasi pag feet yung, sa feet po, 13 feet by 6.5 feet ang kanya pong kabaong. Ibig pong sabihin, siya po ay isang higante po siya. Sino pong pinakamatangkad na nakita mo, Kuya Sam? Si Kay Soto po, na-meet in person ni Kuya Sam nung parang last month po. Di po nagkakalayo. Talaga pong malapit lang po ang kulay nila. Pero po, ang height ni Kay Soto ay 7'2", 7'3". 7'2", ang tangkad po. Talaga pong nagulat din po ako sa tangkad niya bilang isang tao po na parang naano din po ako. Tangkad pala talaga, parang kasi pag nasa TV po, yung mga pagpapanoorin mo siya sa laro, parang alam mong matangkad siya, pero nung nakita po namin ng personal, talaga pong na starstruck ako sa sobrang tangkad niya po. Pa-picture po si Kuya Sam yun. Parang hanggang saan ka, Kuya Sam? Hanggang dito, wow, matangkad si Kuya Sam. 7'2" lang po ito. Kung ang kabaong po ni Og ay 13 feet, siguro po around 10 to 12 feet siya. 10-footer, sabihin na natin minimum. 10-footer. Ang lapad raw po 6.5 feet. So hindi lang, si Kay Soto po ay matangkad. Tapos medyo ano po siya, ano pang body type tawag doon? Slim, lean. Hindi po siya mataba, hindi siya buff. No? Hindi po siya buff tulad ni Kuya Kiel. Nakita ko si Kuya Kiel. Hindi po siya yung muscular kung ano. Ano po, parang kung tuturingin ko po, medyo payat po siya. Matangkad lang po siya, pero medyo slim po siya. Si Og po, matangkad na, malapad pa. Huwag po kayong titingin sa kung kaliwa o sa kanan po ninyo. Ibig mo sabihin, mataba siya, malaki din siya. Ay, alam niyo, hindi po mataba. Alam niyo po yung mga malalaking tao na malaki, tapos muscular, ganun po. Ganyan lang yung imagination ko sa kanya, kasi iyon lang po ang binigay sa ating detalye ng Bible. Yung size ng kanyang kabaong. 13 by 6.5 feet. So he was probably around 10 feet in height at siguro po, 4 feet po ang lapad, malaki po yun. He was a giant. Kilala po siya bilang isang giant. At sabi po doon sa verse natin, verse 11, si Haring Og lamang ang natira sa mga taga-Rephaim. He was a descendant of the Rephaites. At ang Rephite po ay
comes from the root word Rapha. And interestingly, dalawa pong ibig sabihin ng Rapha. Dalawa pong Hebrew word, pero magkasunod lang po sila sa Strong's Concordance. 9.5 and 9.6. Pero magkaiba po ng meaning. Ang alam po nating Rapha ay healing. Jehovah Rapha is the healer. Rapha means healing. But yung ginamit po ditong word in Hebrew is the other word Rapha, yung kasunod lang po in Strong's. It means spirits of the dead. Spirits of the dead or simply the dead or kamatayan. In Isaiah 14 verse 9, the realm of the dead below is all astir to meet you at your coming. It rouses the spirits, this is the Hebrew word Rapha, of the departed to greet you, all those who were leaders in the world. So in short, ang Rephaites po, ang root word niya, it comes from the word dead or spirits of the dead. And so Og, King Og, was associated to the realm of dead. King Og was associated with the spirits of the dead. Kung kaya po yung Bashan, ang history din po ng Bashan, spiritually, it is associated with death and the underworld. Bakit po? Ang lugar na ito ay kung saan yung kanilang pagiging pagans, ang kanilang type of worship is child sacrifice. So pumapatay po sila ng bata at ito po yung sacrifices nila. So they are spiritually connected to the underworld and death. Psalm 22 verse 12, many bulls surround me. Strong bulls of Bashan encircle me. This pertains to death. So, yung attack po ni Og was not provoked. Hindi po tulad ni Sihon na trigger siya. Si Og ay bigla na lang nag-engage sa battle para hadlangan po ang mga Israelita papunta ng Kanaan. And Og, king of Bashan, represents the spirit of death and demonic activities. Base po sa pag-aaral in history and culture, ang Bashan daw po ang ground zero ng mga demonic activities and sin. Base po sa pag-aaral and culture, dito raw po ang nuknukan ng mga kasalanan noong kanilang panahon. And in the same way, we are to recognize the Ogs and the Bashans in our lives. Ando na po yung mga Israelita, na-defeat na nila si Sihon, king of Heshbon, but here comes Og, king of Bashan, para sila ay pigilan pa rin. Ayaw kasi silang tigilan ng devil. We have to recognize Ogs in our lives. Sabi natin, Og is closely related to the spiritual realm of the dead, and it is closely related, and it represents physical and spiritual death. Ginagamit po ng kaaway, physical death, for us to be discouraged, for us to feel down, for us to feel that we are alone. Ginagamit po ng kaaway ang physical death, bagamat hindi po natin ang hawak-hawak ang buhay. Pero maaari po itong gamitin ng kaaway para hindi na tayo maniwala na naman sa pangako ng Diyos. If physical death has visited you, then ayun ka na naman, Lord, bakit ganito? And it is a natural response. Masakit po ang physical death. But you see, itong si Og, that represents death, physical death, una sa lahat ang nire-represent niya dahil pumapatay nga sila. Siya ang umahad lang para makapasok sa promised land, ang mga Israelita. And in the same way for us, sickness, death, ito yung mga ginagamit ng kaaway for us to lose hope. Ito yung mga ginagamit ng kaaway for us to lose faith.
Ito yung mga ginagamit ng kaaway for us to lose our focus that God has a wonderful promise for me at ito na naman ako, malulugmok ako dahil hindi ko alam bakit ganito ang ginagawa ng Diyos. Let me remind you again, what God has for you is a promise and what the devil has for you is this destruction and death. It is not the Lord who gives you the death and destruction and discouragement and downfall. It is the ogs in your life. And you have to recognize that because hadlang yan para makakross ka na ng Jordan and towards the promised land. The closer you are to the promise, the greater the enemy's strategies. It also represents spiritual death. Pagkamatay po ng ating hopes and dreams and desires sa pamamagitan po ng napakaraming bagay. Ito ka na, dito na yung hope mo, perfect beginning for me, sa karir ko. Pero hindi ako na-promote. Namatay na naman yung pag-aasa mo. Ito na yung hope ko, magkakaroon ako ng bagong business, pero wala pala akong finances, namatay na naman yung hope mo. Ito na ako, pwede na akong mag-ministry, pero hindi na naman swak yung schedule ko. Namatay na naman yung hope mo. The desires, the plans that God put in your heart, iyan yung nais patayin ng kaaway. Hindi lamang po physical ang kamatayan. It is also in the spirit. Siyempre, hindi na po yung spiritual death as in our souls and spirit. Dahil tayo pong lahat dito ay mga nakakilala na sa ating Diyos. So, ang mga kinakalikot ng kaaway sa ating buhay, yung mga pwede niya na lamang patayin. Hindi na niya pwedeng kuhanin ang ating kaluluwa. Hindi na niya pwedeng kunin ang ating espiritu, pero pwede niyang patayin yung mga dreams mo. Lord, parang hindi ko na maintindihan kung anong direction ko. Parang patay na po yung hopes ko. Saan po ba ako patungo? It is the devil, king of passion, trying to kill every dream that God has planted in your heart. Kung dati parang okay na okay, meron kang vision, talagang okay, focus, crystal clear, eto yung gusto ng Diyos para sa akin, pero ngayon parang Lord, parang medyo malabo, hindi ko na maintindihan masyado. Recognize that it is the work of King Og of Bashan. Pinapatay ng kaaway ang lahat ng inilalagay ng Diyos sa puso mo to grow spiritually, to obey the Lord, to receive the promise for your perfect beginning. Why? Ayaw niyang makamtan mo. And Bashan being the ground zero of demonic activities, understand also na ang kasalanan ay nakakahinder din po sa atin para pumasok sa promised land. Bashan represents sin and sinful activities. Ganun din, in the same way, we have to self-check. Bukod sa mga bagay na pumapatay sa aking hopes, desires, and dreams, baka meron pa tayong mga pet sins or sins na hindi natin maiwanan, kaya tayo ay tali sa pagpunta sa pangako ng Diyos sa atin. But, Deuteronomy 3:3, sa tulong ni Yahweh, natalungan natin si Haring Og at ang buong Bashan. Wala tayong itinirang buhay, isa man sa kanila. Ano man po yung mga Og and Bashan in our lives, the good news, again, is Deuteronomy 3:3, sa tulong ni Yahweh. With God's help, with God's power, they were able to defeat Og, king of Bashan. Psalm 136:18 and 20, and killed mighty kings, his love endures forever. And Og, king of Bashan, his love endures forever. The Lord defeated Sihon and Og. Ipakita po natin dito, Israel obeyed even if they faced giants. Kahit na po nakita po nila kung gaano kalaki si Og, kung gaano kalakas ang army nila, tumuloy po sila sa pakikipaglaban, and it is the same thing with us. Kahit po madami pong humahadlang nandito sa harap natin,
yung mga Og at Bashan sa ating pong mga buhay. Kung merong nananakot sa ating physical death, nananakot na sicknesses, those connected with the word Rapha, yung mga nananakot sa atin na Bashan, demonic activities or sins na hindi po natin maiwan-iwanan. Brothers and sisters, remember that what Israel did was to obey. To obey the Lord. And in the same way, it is still obedience that the Lord wants and expects from us. Ang hinihintay po ng Diyos para sa atin ay obedience. Why? Hindi po tayo makikipaglaban. Sumunod lang po tayo sa whatever instruction the Lord has for us. Because it is the Lord. Yung sa dalawang verse na pinakita nating ending ni Sihon at ni Og, hindi po doon nilagay na tinalo ng Israel si Sihon. Hindi po sinabi tinalo ng Israel si Og. Sinabi po doon sa tulong. Sa tulong ni Yahweh. Tinalo nila si Sihon at si Og. At sa tulong ni Yahweh, matatalo mo ang lahat ng Sihon at Og sa buhay mo. Kung ikaw ay lalapit sa Diyos. Verse 8 of Deuteronomy 3, tuloy po natin yung kwento. So at that time, we took from these two kings of the Amorites the territory east of the Jordan, from the Arnon Gorge as far as Mount Hermon. So sinabi po dito, natala na nila si Sihon at si Og, nakuha po nila yung territories. Since wala po silang tinirang buhay sa mga Amorites, nakuha po nila yung lands ng Heshbon at Bashan. Yung boundaries, ang ginamit po ay Mount Hermon. Ang land of Heshbon and Bashan, sila po ay kilala bilang fertile lands. Sila po ay kilala bilang mayamang lugar. They were rich lands. At nakuha po nila yun. But take note of this. These were not part yet of Canaan. Hindi pa po ito parte ng promised land, pero yung Bashan at Heshbon na ibinigay sa kanila ng Diyos ay napakayaman na. Nakukuha niyo po ba yun? Binigay na sa kanila ng Diyos ang napakayamang lugar ng Heshbon at Bashan. At hindi pa to kasama sa promised land, the ultimate promise. Ibig pong sabihin, it was like God giving them something like a foretaste. This is what you will experience and even more in the promised land. At ito po ay nakaka-excite. Kasi binigay po ito ng Panginoon sa kanila kahit na hindi ito kasama sa pangakong lupa. This was not part of Canaan. And it was given to them. And mind you, Heshbon and Bashan were so rich in pasture. Ginagamit po ang Bashan sa pagde-describe ng mga psalmist kung papaanong napakayaman sa lahat ng bagay. Even before crossing the Jordan, they already tasted the abundance of God. Ibig pong sabihin, kung sinasabi natin, the closer you are to the promise, the greater the oppositions, the greater the discouragements. Malapit ka pa lang sa promise, pero may nakukuha ka na. Malapit ka pa lang sa promise, pero may nararanasan ka na, at hindi ito taste test. Alam mo, nakakaranas po kayong taste test? Saan po maraming taste test? Kabisado niyo po ba kung saan? Sa SNR po, makakapag-lunch ka na po minsan kung iisa-isahin mo. Taste test po, di ba? Ang taste test po, kakaunti lang ang amount. Kaunti lang. Ano lang, test lang siya. Taste test ng isang beses, may taste test po sa Makati Supermart ng Arla cheese. Natikman niyo na po yung Arla. Masarap po yun. Meron po silang taste test, pero yung triangle yun, triangular na ano po. Yung isang buo pong ganun. Pero maliit lang din siya.
Tapos pag nalasahan mo, tapos nalasahan mong masarap siya, parang maaano ka talaga, bili kaya tayo. Sarap nga niya. Parang, sarap niya. O kaya yung pag-seminar, yung may taste test ng juice, ay, ang sarap pala nito. Parang gusto ko pang uminom ng mas madami. Ang taste test po ay kaunti lang. But the taste test of God was so abundant. Na na-occupy siya ng 2.5 tribes. Sasabi ng 2.5 tribes na yun, ng 12 tribes, pwede na kami dito. Ganun po kaganda yung Heshbon at Bashan. Sabi po nung 3, kalahati ng Manase, God, dito na lang kami. Pwede na kami rito kasi napakaganda na. Okay na hindi na kami sumama sa Kanaa. Ganun po kaganda. Kahit na alam nila na napakaganda sa Kanaa, yung kanilang promised land, a land flowing with milk and honey, for them to say na okay na kami dito, it means napakaganda na rin doon. And brothers and sisters, this is what the Bible tells us today. Even before we get to the promised land, the Lord wants you to receive, experience abundance in your life. Hindi parang taste test sa SNR, sa supermarket, whatever it is na you will be longing for more dahil kulang na kulang ka. Heshbon and Bashan were so rich that they settled there. Brothers and sisters, kung ito po ay foretaste of what was to come for the Israelites, know that what you are about to experience is just a foretaste of what is to come that the Lord has in store for you. The Lord defeated Sihon and Og and gave Heshbon and Bashan to the Israelites. At hindi lamang po defeated Sihon and Og, God transferred the wealth of Og and Heshbon and Bashan and Sihon to the Israelites. At ito po yung matagal na pong binibigay sa ating pangako ng Diyos. Sinasabi po sa ating salita ng Diyos that the wealth of the wicked will be transferred to the righteous. Why? For a purpose, for the expansion of His kingdom. To support the church, to support the missionaries, to support the ministries. The wealth of the wicked will be transferred to the righteous, just as the wealth of Sihon and Og were transferred to the Israelites. At bakit po natin maaring panghawakan ito? Ito ay nasa Old Testament, ito ay history, ito ay storya ng mga Israelita. Because brothers and sisters, just as God defeated Sihon and Og, Jesus Christ defeated death and sin on the cross 2,000 years ago for you and for me. Binasa natin kanina yung Psalm 22 about Bashan. Balikan natin Psalm 22 verse 1. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me, so far from my cries of anguish? Does this sound familiar? Yes. Ito po ay prophetic word about Jesus Christ, and my God, why have you forsaken me is part of Jesus' 7 last words on the cross. So yung Psalm 22 po, this is a prophetic word about Jesus Christ. And verse 12, many bulls surround me, strong bulls of Bashan encircle me. Ito po yung death na pinatutukuyan on the cross. The death of Jesus Christ on the cross. And in verse 31, comes the promise. They will proclaim His righteousness, declaring to a people yet unborn, He has done it. It is finished. Tayo po ay maaaring mag-claim ng inheritance even before we get to the promised land that God is giving us. Because Jesus Christ defeated Sihon, king of Heshbon, and Og, king of Bashan, for you and me. Not literally Sihon and Og, but the spirits of Sihon and spirits of Og in our lives.
Jesus has defeated the spirit of Sihon in your life, the spirit that has been intimidating you, hindering you from getting to that promised land. Yung humaharang para sabihin, hindi ka pwedeng dumaan, hindi ka pwedeng makarating doon. Lahat ng spirit that is hindering you to get the promise, God has already defeated because Jesus defeated them on the cross 2,000 years ago. Jesus has defeated the spirits of Og, the spirit that has been killing your dreams, the spirits that has been killing your hopes, your desires, the spirits that have visited you for physical death in the family. Remember that Jesus has defeated the spirits of Og in your life, and so you will experience more life. Jesus has defeated the dominion of Sihon and Og in Heshbon and Bashan. The spirits that have been controlling you to receive prosperity, abundance, blessings of the Lord in your life have been defeated on the cross of Calvary. Alam niyo po, isang city sa Bashan is called Rabbah. One of the cities in Bashan is called Rabbah. Can you say Rabbah? Rabbah means multiplication. And they conquered that too. And right now, the word of the Lord is telling us today, Jesus has defeated them already 2,000 years ago. What you have to do is to just claim it and obey, and the prosperity, the fulfillment of His promise, multiplication in all aspects, physically, spiritually, financially, materially, relationships will multiply in your life because Jesus has given us the victory. At kung paano pong yung lugar na ito, nung si Sihon at si Og ang nagahari, ito po ay puno ng kasamaan. But when the Israelites conquered the place, ito po ay naging source of blessing to them. Dati yung Heshbon at Bashan ay puno ng kasamaan. Pero nung ibinigay ito sa kanila ng Diyos, ginawa itong source of blessing. And in the same way, anuman na ang nagkokos sa buhay natin ngayon, ano mang aspeto ng buhay natin na nagkokos sa atin ng dryness, ano mang aspeto ng buhay natin nagkokos sa atin ng conflict, ano mang aspeto ng buhay natin na nagkokos sa atin ng hindi natin maranasan ang pag-ibig ng Diyos, God is transforming your Heshbon and Bashan to be a source of blessing for you. Kung ano man yung bad in the past, it will be a blessing for you. Jesus is transforming all of those into a blessing, a source of blessing for you. Your properties na maaaring pinag-aawayan, it will be a source of blessing for you. Your family na maaaring nagkakaroon ng conflict, they will be a blessing for you. Your career na maaaring nagkabibigay sa iyo ng stress, ng toxic culture, it will be a blessing for you. Every aspect of your life na nakikita mong hindi blessing sa ngayon, God is transforming them for you to receive blessing through them. Why? The wealth of the wicked will be transferred to the righteous. And everything that you will see in front of you will be a source of blessing. Why? Kanino ba ito ginawa ng Diyos? Ginawa ito ng Diyos sa mga Israelita who were wandering in the desert for 40 years. Ginawa ito ng Diyos sa mga Israelitang stubborn and disobedient. And in the same way, kung paanong tayo rin marahil ay stubborn, disobedient, ayaw sumunod sa Diyos, laging walang pag-asa, laging walang pananampalataya. Brothers and sisters, Jesus Christ died on the cross while we were still sinners. Why? Because His love endures forever. It is the grace of God. Hindi po dahil nagpakabait yung mga Israelita, ibinigay ng Diyos ang Sihon at Og sa kanila. Hindi po dahil gumawa sila ng napakagandang bagay that the Lord was pleased. No.
Hindi po dahil sila po ay nag-worship ng double sa Diyos. Brothers and sisters, ito yung core. Ito yung core ng buhay natin na dapat nating maintindihan. It's not about what we do or not do for God. Hindi porke hindi mo nagawa ito para sa Diyos, hindi mo makakamtan ng pag-asa, hindi mo makakamtan ng pagpapala. It's not because you did this for God, you will receive the blessing. It's not about what we do for the Lord. It is because of His mercy. It is because of His love. It is because of His grace. It is His chesed which endures forever. His chesed is His grace, and grace is something that we do not deserve, yet God gives it to us. And just like the Israelites, alam ko, sa ating mga buhay, there are times that we are so stubborn. There are times na wala tayong pag-asa sa Diyos. There are times na nawawalan tayo ng focus sa Panginoon. Nawawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Hindi tayo makasunod-sunod, paulit-ulit ang ating ginagawang pagkakamali, pagkakasala. Just like the Israelites. But just as God was so gracious upon the Israelites, Jesus has been so gracious to you and me. Na bago pa tayo ipinanganak, namatay na siya sa krus ng Kalbaryo para iligtas ka at ako. Na namatay na siya sa krus ng Kalbaryo para ibigay na sa atin ang inheritance bago pa tayo ipanganak. Binahal na niya tayo. And Jesus is giving you right now life and prosperity as He defeated death and the hindrances. Take possession of the land, brothers and sisters. As God is giving you the go signal, whatever it is na ibinibigay sa iyo in front of you. Now for BCC, alam po natin ito, we are taking possession of the vision of the Lord for a new church sanctuary. Where to take possession. Kaya ka tayo naglilipat bahay na kasi inaangkin na natin, Lord, ito na yung pinagkaloob niyo pong sanctuary for BCC. And anuman sa ating pong mga buhay individually na ipinangako na sa iyo ng Panginoon at abot tanaw mo na, nakikita mo na, hawakan mo na, kunin mo na, mag-go ka na at umubay ka na sa Panginoon dahil today, victories of the Lord are coming to you and He is giving you life, life in abundance and prosperity and blessings that are in store just for you. And remember, those are just a foretaste of what is to come. Kung binibigay sa atin, nakikita natin, binibigay ng Diyos ang church sanctuary, foretaste lang yan because the Lord will give us a church building. Kung ang pinapakita sa iyo ng Lord, may house churches tayo, that is just a foretaste because the Lord will give us more services, more souls to reach, more souls to take to the Lord. Kung nakikita mo sa business mo, ito ay small business that is just a foretaste because God will give you a company. Kung nakikita mo sa career mo, I want to be promoted to the next level. That is just a foretaste because God will give you what you desire to be the head and not the tail. Lahat ng ito ay foretaste lamang. And if you could just imagine kung paanong prosperous and flourishing the lands of Heshbon and Bashan, wala pa sila sa kalingkingan ng promised land. And that is what the Lord is doing for us today. What is left to do, brothers and sisters? Acknowledge the grace of God and obey. Hindi po tayo makakapag-obey kung hindi, sa una sa lahat, hindi natin ma-acknowledge that it is the love of God that endures forever, that takes us to the promised land. Unahin mong kilalanin na ang Diyos ay may pag-ibig at kanyang pag-ibig ay walang hanggan at walang kondisyon para sa iyo. Pero hindi ito para abusuhin natin. The grace of God is here for you. And if I can just invite you to stand up and receive from God His blessings right now. Talk to God, kayong dalawa, mag-usap kayo ng Diyos ngayon at tanggapin mo lahat ng pagpapalang nais niyang ibigay sa iyo.
Right now, the spirits of Sihon and Og have been abolished in the name of Jesus. The spirits of Og have been abolished in the name of Jesus. The spirits of Sihon have been abolished in the name of Jesus. Ang lahat ng spirito ng death, physical death, spiritual death, pumapatay ng dreams, ng hopes, ng desires have been abolished in the name of Jesus. Lahat ng hindrances, umahad lang, conflicts in the family, conflicts in the workplace, conflicts in all aspects. These have been abolished in the name of Jesus 2,000 years ago. Sickness have been abolished in Jesus' name. Dryness have been abolished in Jesus' name. And right now, receive the life of God. Receive the blessing of God. Receive the prosperity of God. Oh, mayayakaishi na nabayanan ako. Oh, praise the Lord. Oh, glorify the Lord. Oh, worship the Lord. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Oh, hallelujah. Oh, receive our worship, oh God. Oh, hallelujah. Oh, your mercy endures forever. Your love endures forever, oh God. We thank you for your grace. We thank you for your love. We thank you for your mercy. You are good. You are loving. You are kind. You are righteous. You are holy. You are love, oh God. Oh, hallelujah. It's not about what we do. It's about who you are in our lives. And we worship you for who you are. Oh, God. You are good, and your love endures forever. You are good all the time. Oh, hallelujah. Oh, we just praise you. We bless you. We glorify you. And right now, Father, as we stretch forth our arms upon heavens, we receive all the blessing in store for us. We receive life. We receive abundance. We receive prosperity, we receive healing, we receive comfort, we receive joy, we receive abundance, we receive multiplication. Oh, in the name of Jesus, we receive it. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, we thank you. Oh, we thank you, oh God. Can we just worship the Lord? Open your mouth and worship the Lord. Oh, bababakada da yana ishira da da. Bababakaya da ishira da da. Kaira da bakaya da ya kaishira mo. Kaya da ni kaya ya boyo bababakaya. Aya ya kaya da badana no. Aya da bakaya ishira da mo. Oh, hallelujah, hallelujah. You deserve all our worship. You deserve all praises and thanksgiving. And this morning, as we have received your goodness, we will just continue to declare that you are holy, you are good, you are righteous, you are loving, and your love endures forever. Oh, hallelujah. Can we sing to the Lord? And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing.
Hallelujah. We bless you. We glorify you. We exalt your name. You are holy, holy, holy is the Lord God Almighty. And you deserve all praises, all thanksgiving, all power. Oh God, we bless you. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank you, God. And even those who are joining us online, we know that you have touched them as well. We thank you. We bring back all glory, honor, and praise to your name, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God is good. And all the time. Praise the Lord. Hallelujah.